Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. TNK Day Pilipinas, kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa isa na namang episode ng programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Happy TNK Day, Miss Sharon. Same to you. At syempre sa lahat po ng nakatutok sa atin ngayon sa ating live stream sa Facebook page at YouTube channel ng Radio Magazine at sa Facebook page ng Philippine Commission on Women. At gaya nga po ng nabanggit ko kanina, live na live ang Tinig ng Kababaihan hanggang 2:00 ng hapon dito po sa Radio Magazine 1278 AM. May replay din po ang TNK sa Radio Pilipinas, Radio Publiko 738. Tuwing Sabado po yan mula 12:00 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. At bukod diyan, nasa TV na rin po tayo o ang ating Tinig ng Kababaihan dahil mapapanood tayo sa Channel 3 ng TV Plus at Channel 45 to 49 sa For the Box. At Miss Sharon, pwede rin balikan ng ating mga ka-TNK correct. ang ating past episodes. Just in case hindi po nila naabutan yung live stream o ang ating replay. Yes, kaya bisitahin lamang ang TNK webpage na makikita sa inyong mga screen at ang YouTube channel ng Philippine Commission on Women. At Miss Sharon, bukod sa mga videos, uploaded rin ang audio file ng ating mga TNK episodes sa PCW Digital Guide Library. Bisitahin lamang po ang library.pcw.gov.ph. Wow, that's good news, Miss Honey. I-check ko nga rin yan. At mga ka-TNK, isang dagdag kaalaman po. Dagdag alaman para sa ating lahat. Sari-saring milestone year nga ang ginugunita natin ngayong taon. Kasama na po dyan ang 80th anniversary ng UN Charter, 50th anniversary ng International Women's Year, at syempre, Miss Sharon, 50th anniversary rin ng Philippine Commission on Women. 45th year since napirmahan po ng Pilipinas ang Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women o CEDAW, at 25th anniversary ng UN Security Council Resolution or UNSCR 1325. Yung UNSCR 1325 ay isang mahalagang dokumento na kumikilala sa role ng kababaihan sa prevention and resolution of conflicts, peace negotiations, peace building, peacekeeping, humanitarian response, at post-conflict reconstruction. That's right, Miss Honey. Pinagtitibay din ng resolusyong ito ang kahalagahan ng pantay na partisipasyon at ganap na pakikilahok ng mga kababaihan at sa pagsusulong ng kapayapaan at seguridad. Kinikilala rin nito ang tungkulin ng lahat ng panig na magpatupad ng mga hakbang para maprotektahan ang mga kababaihan at batang babae mula sa gender-based violence. Kabilang nga po rito ang rape at iba pang anyo ng sexual abuse sa mga sitwasyong may armadong tunggalian. At bilang kauna-unahang bansa sa Asia na nag-adopt ng National Action Plan on Women, Peace and Security o NAPWPS, pag-uusapan natin ang mga pagbabago at tagumpay ng Pilipinas sa loob ng 25 taon ng pagpapatupad ng resolusyong ito. Wow, excited na nga ako dyan dito sa ating episode ngayong araw, Miss Honey. Pero bago natin simulan ang ating talakayan, dumako muna tayo sa ating featured God Work for the Week. God work na good work? I-flex na yan! Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago.
kung may game-changing na adhikain deserve ipatrending. At narito na nga ang ating featured Godwork para sa linggong ito, National Consultation Workshop for the Assessment of the 30-Year Philippine Plan for Gender-Responsive Development, pinangunahan ng PCW. For our nation to thrive, women must stand at the absolute center of development. Ito ang naging pahayag ng Philippine Commission on Women sa ginanap na National Consultation Workshop on the Assessment of the Philippine Plan for Gender-Responsive Development o PPGD noong October 21, 2025 na dinaluhan ng mahigit 100 stakeholders mula sa national at regional na agencies ng government at civil society organizations. Ang PPGD ay ang national framework na gumagabay sa gobyerno sa loob ng 3 dekada patungo sa ganap na pagkakapantay-pantay ng babae at lalaki. Ito ang humalili sa Philippine Development Plan for Women 1989 to 1992 at nagsilbing companion document ng medium-term Philippine Development Plan. Dinisenyo ang PPGD bilang isang rolling plan, kung saan ina-update ito kada 6 na taon o sa bawat pagbabago ng pambansang liderato. Sa loob ng 30 taon, ang PPGD ay binubuo ng 3 time-slice plans na nakaayon sa development plan ng bawat Pangulo ng Pilipinas. So ito yun, Ms. Sharon, yung mga time-slice. Ang nasabing time-slice plans ay ang mga sumusunod: ang Framework Plan for Women noong 2001 hanggang 2004, ang Women's Empowerment, Development and Gender Equality o Women's Edge Plan noong 2013 to 2016, at ang Gender Equality and Women's Empowerment Plan o GW Plan 2019 to 2025. Kasunod ng matagumpay na regional consultation na isinagawa ng PCW sa Luzon, Visayas at Mindanao mula Agosto hanggang Setyembre ngayong taon, ang National Consultation Workshop ay maituturing na isang historic step sa pagbalangkas ng susunod na pambansang Gender and Development o GAD Plan na magsisimulang balangkasin sa taong 2026. Sa pamamagitan ng pinagsama-samang pananaw mula sa grassroots hanggang sa antas ng pambansang policy making at pagsasama-sama ng mga lessons learned mula sa bawat sektor ng lipunan, ngayon ay inihahanda na ng PCW ang estratehiya kung paano mapapanatili at mapapalawak ang mga tagumpay ng kababaihang Pilipino. Ang direksyong ito ay nakaayon sa ambisyon natin 2040, ang kolektibong pangmatagalang pananaw ng Pilipinas para sa isang matatag, maginhawa at panatag na buhay para sa lahat ng Pilipino sa pagsapit ng taong 2040. Sa kanyang opening remarks, binigyan diin ni PCW Chairperson Ermelita V. Vallavilla na ang bagong National GAD Plan na magsisilbing karugtong ng PPGD ay hindi lamang dapat sukatin sa pag-unlad sa bilang, kundi pati na rin sa pagbabalik ng dignidad, pagkakapantay-pantay at cultural identity. Binigyan diin ni Chair Ermi na ang kailangang i-decolonize ng bagong plano ang ating kultura. Yamang dito nag-uugat ang lahat ng gender issues at bawiin ang ating mga pre-colonial norms and values upang itaguyod ang tunay na pag-unlad ng Pilipinas. Sa kanyang closing remarks, pinasalamatan ni PCW Executive Director Narlene Santos Millar ang lahat ng stakeholders para sa kanilang partisipasyon at kontribusyon sa naturang National Consultation Workshop. Ayon pa kay Edie Millar, ang PPGD journey sa nakalipas na 3 dekada ay isang paalala that progress happens not by chance but by choice. When commitment is matched with systems, partnerships, and sustained action, results will naturally come out. Good job, PCW, at sa lahat ng partners na kasama sa regional at national consultation workshops ng PPGD. Looking forward na po ako, Ms. Honey, sa susunod na National GAD Plan ng ating bansa. At sa mga ka-TNK naman po natin na hindi nakasama dun sa ating consultation workshops, at syempre sa mga listeners and viewers natin sa TNK, pwede po kayong magbigay ng inyong comment sa mga naging
gender progress ng ating bansa sa loob ng 3 dekada. Bisitahin lamang po ang aming Facebook page. Yan po, hanapin nyo lang po sa Facebook at PCW.gov.ph. Hanapin nyo po yung aming post na Pulse Check PPGD Progress in 30 Years. Kung saan ay iniisa-isa po natin na pinopost ni Sharon, no? Yung lahat ng sectors at sub-sectors na nakapaloob sa PPGD. At sa mga post na yon, pwede po kayong mag-react o mag-comment. Para palang say sa TNK yan, Miss Honey. Yes, Miss Sharon. And speaking of Say sa TNK, narito na po ang ating hashtag Say sa TNK Question of the Week. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. Nalalapit na Philippine Conference on Women, Peace and Security. Ano pa sa tingin ninyo ang dapat gawin ng ating gobyerno para sa women, peace and security sector sa ating bansa? Yan po ang ating question of the week. Nakapost na po ito sa PCW Facebook page at sa ating Gadvocates Community FB group kung saan pwede kayong mag-react at mag-comment ng inyong insights. Pwede rin kayong mag-text sa 0917-845-4814 at babasahin po natin yung inyong mga insights bago po matapos ang ating programa. Ulitin ko po ang mga numero 0917-845-4814. Mag-text na po kayo dahil dito sa TNK, lahat tayo ay may say. At Miss Sharon, nabanggit mo nga na nalalapit na ang Philippine Conference on Women, Peace and Security. Kailan nga ba ito magaganap? Kailan nga ba? Ano nga ba ang kahalagahan nito sa ating mga ka-TNK? Para mabigyang linaw ang ating mga katanungan, may kasama tayong special guest. Live na live. Yes, live na live dito Hindi sa ating Zoom, studio. Sino po kaya siya? Malalaman po natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita puwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumit-sit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga.
Kayo po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang Kapayapaan, Kababaihan, Kaunlaran, mayroon po tayong special guest na kasama natin ngayong araw, live na live dito po sa ating studio. Mga ka-TNK, isa pong karangalan na napaunlakan nga po niya ang ating imbitasyon ngayong araw. Sama-sama po nating i-welcome sa ating programa ang Executive Director ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU. Walang iba kundi si Executive Director ASEC Susana Guadalupe Marcaida or ASEC Susana lang po, ano? Ayan, magandang hapon Magandang po. hapon din po. po. Isang pagbati ng kapayapaan ang nais naming iparating sa lahat po ng inyong tagapanood at tagapakinig mula sa aming tanggapan at sa aming pinunong si Secretary Carlito Galvez Jr. Okay, welcome po sa Tinig ng Kababaihan. At salamat din po sa paganyaya ninyo sa amin. Thank you po sa pagpapaunlak sa amin. Ma'am, anong tawag po namin? Ma'am Marcaida? Susan lang po. Ma'am Susan. Okay. Susan. Okay. Ma'am Susan, noong buwan ng Setyembre ay ipinagdiriwang natin nga po yung National Peace Consciousness Month. Ngayong Oktubre naman po ay gunugunita naman natin ang ika-25 anibersaryo ng United Nations Security Council Resolution 1325. Maaari po ba ninyong ibahagi sa atin o sa ating mga ka-TNK kung ano po ba yung kahalagahan ng mga obserbasyong ito? Kasunod din po niyan, kumusta po ang ating peace and security sector, yung estado po ng ating bansa ngayon sa kasalukuyan? Maraming salamat po. Ang Setyembre po ay nagsimula tayong kilalanin bilang National Peace Consciousness Month magmula noong 2004. At ito po ay bunsod sa isang executive order na nilagdaan ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Ito ay pagbibigay ng kahalagahan sa pagkilala at gawain ng pangkapayapaan. Sa panahon din po ng Setyembre ay dinaraos din ng Pilipinas ang iba-ibang malalaking milestones ng peace process. Kasama na po dito yung pirmahan ng peace agreement ng gobyerno at ng Moro National Liberation Front at September 2. Yun naman pong peace agreement natin ng SIPAT with the Cordillera People's Liberation Army sa Cordillera noong September 30 naman po ito. Ito din ang panahon na nabuo ang tanggapan ng peace process. September 15, mga ilang dekada na rin po ang nakakaraan. At kaalinsunod din ng buwan ng Setyembre ay ang paggunita ng International Day of Peace. Sa panahon din ito ay naglulunsad ng iba't ibang mga gawaing ang mga ating mga stakeholders gaya ng ating mga local governments at ang mga programa din po sa OPAPRU upang magkaroon ng mga pagkilala at pagpapaigting ng mga gawaing pangkapayapaan. Ngayon naman pong October, kaya nang nabanggit ninyo kanina, 25 years na po ang UNSCR 1325. Sa Pilipinas, 15 taon po tayong mayroong National Action Plan at ito po ay nagsimula noong 2010. Kung baga nga po, sinabi nyo rin na tayong kauna-unahan sa Asia na magkaroon ng National Action Plan. At natutuwa din po tayo na sa ngayon ay mahigit na po sa 5, nasa mga 7 na rin po yata tayo sa Asia na mayroon National Action Plan. Ang pinakahuli nga po na naglunsad ay noong nakaraang buwan ang Malaysia. Malaysia. Opo, itong ating National Action Plan ay dumaan na po sa ilang mga implementasyon at pagsusuri kung paano pa ito mas mapaigting at maging mas angkop at makapag-respond sa mga sitwasyon ng ating mga komunidad at mga kababaihan at kabataang babae. Nasa 4th generation na po tayo kung tawagin. Bunga po ito ng masusing pagrebisa nung ikatlong draft natin. So, ang plan natin is now 2022 to 2033. At ano po yung kaibahan nito sa mga nakaraang mga National Action Plans? Lumitaw po kasi na nung nag-review, may mga ibang mga issues na hindi na traditional na security issues lamang. Kumbaga po ay napalawak ang pagtingin sa definisyon ng kung ano bang security. Kaya mas human security po ang aspeto. Halimbawa po, ano yung mga naidagdag na agenda? Yung epekto ng climate crisis or climate change sa atin. Ang epekto din po ng threat to cybersecurity. So may mga action points na rin po tayo sa ating bagong plano na pumapaloob o tumutugon sa mga issue na yan.
idugtong ko na rin po yung nais mong iparating na ang Pilipinas din po ay may malakas na mekanismo sa pag-implementa ng National Action Plan or Women, Peace and Security. Kaya po may mga pagkakataon din na tayo po inaanyayahan upang magbahagi kung paano ini-implement ng Pilipinas ang kanyang National Action Plan. Meron po tayong National Steering Committee at ito po ay binubuo ng 26 agencies. Ang chair po nito ay ang OPAPRO at ang vice chair po nito ay ang PCW. At meron din po tayong proposal na inaayos na lang po namin na magkaroon din po ng formal na representasyon ang civil society sa loob nitong National Steering Committee. Ayan. Okay. Para po sa kaalaman ng ating mga ka-TNK, sabi nyo nga kasi September 15, anniversary din pala ng OPAPRO, no? Ano nga po ba yung mandato ng inyong agency doon sa mga hindi pa nakakaalam nito? And ano po ba itong tinatawag na Women, Peace and Security Center of Excellence? Salamat po ulit. Simulan ko po sana sa konting history para po Sige po. mailatag po natin bakit kinailangan na magkaroon ng isang peace office. So noon pong mga bandang 90s, nagdunsad po ng isang pangkalawakang konsultasyon din po ang ating pamahalaan upang tignan paano tayo magkaroon ng isang bansa na mapayapa. At ito po yung National Unification Commission. Isa sa lumitaw na resulta ng konsultasyon na yan ay magtayo ng isang tanggapan. At ayan po ang naging OPAP noon. So ito po yung namamahala sa isang komprehensibong peace process sa ngalan ng Pangulo. Ito po yung, kaya po yung kanya pong head ay presidential advisor. So ito po yung namamahala. Pero siya din po ay nagbibigay ng rekomendasyon sa Pangulo kung paano mas magandang magkaroon ng mga programa pangkapayapaan. Isa din po sa lumitaw na rekomendasyon noon sa NUC ay pagkakaroon ng amnestia. Specifically at the time sa mga former military rebels. So, dalawa po yun. At ang pangatlo ay ang pagkakaroon ng isang National Amnesty Commission. And through time, ang OPA po ay naglunsad ng mga peace negotiations. Yun po yung kanyang naging gawain. Makipag-usap dun sa mga kasama natin, gaya ng MNLF, MILF, CPP-NPA. Ito pong sa Cordillera People's Liberation Army, nauna po itong peace process bago po pa nagkaroon ng OPAP. 1986 po kasi yung peace agreement na yon. So yan po yung so negotiations po noon ang at mga grassroots consultations dahil upang makuha talaga natin ano ba yung sentimiento ng ating mga komunidad at ng lipunan sa usapin ng pangkapayapaan. So nagtuloy-tuloy po yan at ito pong ilang taon pa lang po nakaraan, nagkaroon na po kasi ng pagbabago yung pinaka-nature ng ating peace process. Noon po kasi negosasyon. Pero marami na po, maraming milestones na po ang nangyari sa peace process. At yan po yung mga peace agreements. Opo, so yung nabanggit ko po kanina, may pirmahan na po tayo nung 1996 with the MNLF. Nagkaroon na rin po tayo ng pirmahan with the RPMP, RPA-ABB. Ito po yung rejectionist group ng CPP, NPA, NDF noong 2000. Nung nagkaroon din po tayo ng comprehensive agreement on the Bangsamoro noong 2014. Kaya po from negotiations, sa implementation na po tayo. At ang mahalaga sa magkakaroon ng mga peace agreements ay yung peace, reconciliation, and unity. Kaya po nagkaroon ng bagong EO upang paigtikit palalimin ang mandato ng OPAPRO on peace, reconciliation, and unity. So, yan po yun. At ang OPAPRO po ay kasama po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pag-implementa po ng ating peace and development agenda. Na-mention nyo, Ma'am Susan, kumusta naman po yung peace agreement between yung mga na-mention nyo, MILF, MNLF, kumbaga, umuusad naman po ba? Opo. Ang bawat peace process po ay may kanya-kanyang mga roadmaps or mga milestones. At marahil yung iba gumagalaw ng naaayon sa kanyang sariling roadmap. Yung iba marahil ay may kaunting mga kailangan pang ayusin mga challenges. Pero lahat po itong mga peace processes na ito ay umuusad patungo po sa kanilang pinagkasunduan at sa inaasam na kapayapaan sa kanya-kanyang mga lugar. Marami na rin po naman din ang
nakapagsabi, hindi naman po tayo lamang, na malaking pagbabago ang nararamdaman nila sa mga komunidad pagka pumupunta na sila doon ngayon. Wow. Mga examples po niyan sa BARM. Halimbawa, pupunta po kayo ng Tawi-Tawi, pupunta kayo ng Basilan, punta po kayo ng Lanao, punta din po kayo sa Caraga, sa Cordillera. Mas mararamdaman na po natin yung kapayapaan doon. At ang ilang mga indikasyon dito ay ang mga indicators on economic development. So, tumataas na po ang mga economic indicators ng mga lugar na ito. At kung makikita nyo, maski po naman sa news, mapapansin naman din po ninyo yung mga pagbabago. Hindi na po yung gagaya dati, yung mga lumalabas na balita. Oo, na puro barilan, Opo. puro ano. Ma'am, paano naman po yung isinasama ng OPRA PRU yung tinig at papel ng mga kababaihan sa inyong mga programa at polisiya sa pagbuo ng kapayapaan at rekonsilasyon? Okay. Ang Pilipinas po ay isa sa bansa na parating may kababaihan sa kanyang mga gawain at sa peace process. Sa katunayan nga po, sa Pilipinas ang kauna-unahan at natatangi, I think hanggang ngayon, na ang negosyador nakapagpirma ng isang major peace agreement, at yan po si Professor Miriam Coronel Ferrer. Siya po yung ating chief negotiator na nakipagpirmahan sa Moro Islamic Liberation Front. Yun naman din po sa iba pang peace process, kasama din po natin dyan. Hindi lamang po yung sa actual negotiations, kundi pati yung mga technical teams din po nila. May highly qualified po ang ating mga kababaihan sa mga gawain ito. Doon din po ay meron din tayong mga panel. Even doon sa nagkaroon tayo ng mga peace talks with the CPP-NPA in the past, nandyan din po yung mga kababaihan. So, gaya na nabanggit ko nga po, negotiation, implementation na po tayo. So, yung mga mekanismo din po ng peace agreements ay may representasyon din po ang mga kababaihan. Halimbawa nga po, gusto ko lang din mabanggit na sa OPAPRU, halos karamihan ng mga direktor doon ay mga babae din po. Wow. At halimbawa po sa MNLF, sa Transitional Justice and Reconciliation, sa Cordillera, at yun po sa peace process natin sa RPMP, RPA, ABB. Babanggitin ko na din po, nakasama ko din po sa Joint Enforcement and Monitoring Committee si Mrs. Veronica Tabara habang ini-implement namin ang kanilang peace agreement. So talagang both sides merong mga kababaihan na nag-emerge as leaders sa pagbuo nga nitong pagtataguyod ng kapayapaan Women and reconciliation. Opo. At yun din po namang sa mga komunidad, mapapansin din natin siguro sa mga susunod na pagbabahagi ko sa inyo on the national conference, yung nagiging role ng kababaihan from the communities as well pagdating natin sa peace process. Hindi lang po yung mga nasa gobyerno, kundi yung mga makahalagang nagagawa po or role ng mga kababaihan sa komunidad. Okay. Ayan. I think, kanina po nabanggit nyo na po yung isa doon sa konkretong halimbawa nung resulta nung ating mga peace agreements, yung economic indicators. So, nagkaroon po ng growth doon. Bukod po sa economic, meron pa po ba tayong ibang examples ng ano yung magandang naidulot ng ating mga peace agreements? Meron pong mga tinitingnan, halimbawa yung sa growth ng tourism. Gusto ko lang banggitin dito at ito naman din po ay galing mismo sa gobernador ng Aklan. Na nung nagkaroon ng peace process ang gobyerno at ang RPA-ABB, ang naging peace dividend po nito ay ang nakikita nating Boracay ngayon. Opo, kasi nung palang panahon na yon, yung highway na papunta sa Boracay ay hindi ho nadadaanan dahil nga po may conflict pa. Pero nung nagkaroon po ng peace process, nagkaroon ng katahimikan, nagtuloy-tuloy ang pag-unlad at pag-develop ng Boracay sa kung ano po ang pagkilala natin sa kanyang ayon. Okay. Yan po yung isang halimbawa. Tinitingnan din naman po natin yung mga pagbabago sa personal na buhay ng isang dating rebelde. So meron po tayo sa tulong din po ng mga ahensya, nandyan po yung tinatawag ng transformation programs. Kasama natin ito, spearheaded by the local governments, at suportado po ito ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. So nagkakaroon po ito ng pag-aanalisa, ano po yung kanyang pangangailangan. At ang framework po ng peace process,
combatant, family, and community. So, hindi lamang po nakatingin ito sa individual, kundi importante din yung komunidad kung saan siya naroon. Kasi nga po, di ba, kahit na ano naman ang, for example, projects na ilalagay mo doon, kung hindi nagbabago yung environment kung saan yung projects na yon. Halimbawa po yung sa pamana po ng OPAPRO na interagency din po ito, kailangan ng mga kalsada, ng mga tulay, ng mga infrastruktura upang ang mga produkto din po ay mailabas at madala. Ito po yung kahalaga ng kinokonekta po natin yung mga malalayong komunidad sa mga major or main markets para po yung ekonomiya po ay gumalaw. Dati-rati po, may mga kalsada kaming nadadaanan na ano pa talaga, hindi siya kalsada. Rough road. Rough road talaga po eh. Nung nalagyan na po ng kalsada, unti-unti mararamdaman mo, nagkakaroon ng buhay. Lahat ng nadaanan mong kalsada, meron na nagtatayo ng bahay, meron na mga tindahan. At yung dating dulong-dulong lugar na minsan 3 oras ka bago makarating, ngayon ay minuto na lamang. At yung dating mga komunidad na halos wala kang marinig na buhay, ngayon ay maririnig mo na din doon ang mga tawanan ng mga bata, meron na pong mga naglalaro, at syempre matutuwa ka kung nakikita mo yung mga magulang na dati pinapangko ang mga anak para maitawid sa mga putikan ang mga kabataan. Ngayon po ay nakakapaglakad na po at higit sa lahat may eskwelahan na rin doon. Wow. Yun po, may mga ganyan po kaming mga nakikita na development sa mga komunidad po kung saan tayo may mga implementasyon ng mga programa. Kaya napakahalaga nung sama-sama yung iba-ibang agencies ng Opo. government. Yun For po yung you. lakas ng peace process. Ito po Oo. ay interagency, whole of nation po tayo. Yes, approach. At ang mahalaga din po ay kasama din natin ang civil society organizations. Kaya whole of society na nga po hindi lamang ano. Ma'am, follow up ko lang po, no? Na-mention nyo kasi yung kanina, yung kunyari yung isang rebelde, nagbago. Pwede po bang isalarawan nyo po yung kunyari isang particular na rebelde, kung paano nag-transform ang buhay niya o paano nabago yung buhay niya from an armed rebel papunta sa ano bang naging trabaho na niya ngayon? Kung pwede mo bang magbigay kayo na example? example po. Kasi maganda yung ganun yung Yung may story, may yung story may na human face. kung noong ganito, ngayon ang hawak na niya ay magsasaka na. Or something like that. Parang Meron po akong iba't ibang mga halimbawa, ngunit ang pinaka nasa isip ko ngayon ay itong sa kapatiran. Ito po yung RPNP, RPA, ABB kasi medyo naging programa ko din po ito nung ako po yung director. Katuwang po namin dito, gaya na nabanggit ko, ang local governments at ang DSWD. Ang ginamit po namin na initial tool for assessment ay yung tinatawag nilang SWEDI. Ito yung Social Welfare Development Index. Ina-assess po sila kung ano yung level of welfare and development. So, may mga 4 na antas po ito. Ngayon, dito po ay nilalagay kung ano yung magagandang interventions para sa isang individual. At doon po, nagtutuon ng suporta. May panahon din na binabalikan at sinusukat. Halimbawa po, kung noon ay wala pong pinagsisimula ng pangkabuhayan, hindi po kaya pang magpaaral ng anak. Yun po yung mga isa sa mga malalaking indikasyon Yung sasabihin sa'yo ng isang dating rebelde na napapaaral ko na po ang anak ko, nabibigyan ko na po ng baon, nadala ko na po siya at nabibilhan ko na po siya ng kanyang school supplies. Or minsan naman po, minsan matutuwa ka na makita mo yung mga bantay gubat sa Cordillera na pag may meeting kami, heto sila, parating, lahat, may mga kanya-kanyang motorsiklo na. wow. Bunga po ito ng aming pagiging bantay gubat. So may mga ganyan mararamdaman nyo na ba yung mga ganyang pagbabago. Yung mga iba naman po, nakakasama na sa mga political na gawain sa komunidad. May mga nagiging barangay kapitan, meron naman din po mga nagiging mayor, meron nagiging board member, may mga ganyan pong mga mga kwento. At ang mahigit po dito talaga, sila yung maging mekanismo na magkaroon ng kapayapaan pa din sa kanilang mga komunidad. Kakatuwa naman, ano? Opo, kaya nga po siguro pag tinatanong kami, paano kayo nakakatagal sa mahirap na trabaho?
Ito mga ganito. Yung mga Yes. success stories. Yes. Tsaka yung yung sabi nga hindi lang nasusukat dun sa economic indicators kasi masyadong macro masyadong Oo. Maganda yung talagang hanggang sa micro, yung sa pagbabago sa buhay ng Nung isang mga tao sa community. Correct. Ayan. Yeah, Diyan na halimbawa, raw tayo. yung isa pa hong napuntahan ko, sabi niya sa akin, halika ma'am, kasi syempre magmo-monitor kami. Halika ma'am, punta ka sa amin. So, dinala niya ako sa likod bahay niya. Likod lang nung may room, tapos may mga palay na doon. Wow. So, sabi niya, makita niyo yan ma'am, yan na yung naitabi namin para sa tuition ng anak namin. Kumbaga dun sa naibigay na kapital para magtanim, may surplus na siya ngayon. So, yan yung mga, kumbaga sabihin natin, mga proxy measures kung paano masasabi na nagkakaroon ng transformation or pagbabago sa buhay ng isang Kasi kung noon ay paglaban sa gobyerno, ngayon pag-aalaga sa kanilang pamilya. Opo, na yun naman talaga pala ang Oo. kanilang dahilan din na gusto ng... Kasi karamihan pag dirang, bakit po umiwas sa kayo dun sa o binabanyo na ang inyong mga armas? Kasi gusto na namin makapiling ang aming mga pamilya. Okay. Maraming salamat, Asek Susan, sa inyong mga ibinahagi. Samantala, mga ka-TNK, pansamantala muna nating puputulin ang ating usapan para magbigay daan sa ilang paalala. Magbabalik po ang Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niya. Game. 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita, puwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga. Babalik po ang Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang Kapayapaan, Kababaihan, Kaunlaran, kasama pa rin po natin live dito sa ating studio ang Executive Director ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity o OPAPRU, si Asek Susan Marcaida. Okay, Asek, sa pagpapatuloy po ng ating talakayan, ano naman po yung realidad na kinakaharap ng mga kababaihan pagdating sa peace process? Paano po ito tinutugunan ng inyong ahensya? Isa po sa itinataguyod at primary process na dinadaanan ng every program design or implementation, yung conflict sensitivity and peace promotion. At isa po sa mahalagang aspeto niyan ay ang gender lens na ipinapasok natin. Dahil po sa ang atin pong itinutulak na sinasabi nga natin, ang peace process po ay inclusive. Kaya kailangan pong matingkad at malinaw ang pagkakakilanlan sa kakaiba at mga kakaibang pangangailangan ng mga kababaihan sa mga komunidad.
At hindi lamang po sa kanilang needs, kundi ang mahalaga po ay magkaroon sila ng representasyon. So yun pong mga proseso natin, halimbawa, isa example lang po, sa pag-identify ng isang livelihood project. Karamihan po kasi or kadalasan, lalaki ang combatant. Pero sa pagkonsulta o pagtataya kung ano ang kanyang magandang project, isinasama po namin ang kanyang kasama ang kanyang asawa, o kung hindi ang asawa, ay ang kanyang anak na kasama sa bahay. Upang sa ganun, pag nag-design po ng isang project, nakonsidera po yung aspeto na yun. Correct. At yun po, marami pa po kailangang palakasin pa sa usapin ng gender responsiveness. Kaya po yung aming GAD sa OPAPRO ay talagang tinututukan namin at sinisikap talaga na lahat ng proseso at gawain namin ay naka-anchor sa National Action Plan on Women, Peace and Security. At natutuwa nga po ako na ibahagi sa inyo na isa kami sa mga ahensyang kinilala ng PCW itong nakaraang awarding nila na isa sa mga ahensya na ginawaran ng at least 2 na I think ito yung ranked 3 sa utilization ng isang God budget. Opo, for the doon po sa beneficiaries. Yung client focus. Client focus, opo. Panglima po kami sa client focused. Pangatlo kami sa utilization on client focus din. So isang inspirasyon din sa amin 'yon na nagsasabi sa amin na tama naman yung ginagawa ninyo. Pagalingin nyo pa. At ang sabi sa akin ni Chair, dapat number 1 na kayo dyan. Sabi niya sa akin, nung inabot niya yung laki. So, yun po yung mga ginagawa po ng ahensya. At minamarap, talaga lang pong kailangan talaga na maging inklusibo dahil nga peace process is inclusive. Wala po dapat maiwan. Yung sinasabi na no one should be left behind. Yan po. Ayan, nalalapit na po, ASEC, yung Philippine Conference on Women, Peace and Security. Ano naman po ba yung dapat abangan ng ating mga ka-TNK? At ano po ba yung kahalagahan nitong conference na to? Apo. Nabanggit po natin kanina na 25 years po ngayon yung UNNCR 1325. 15 taon din po tayo sa Pilipinas. Last year, nagkaroon tayo ng international conference na dinaluhan po ito at naging napakagandang pagkakataon na tayo din po ay natuto sa karanasan ng iba't ibang mga bansa at sila rin po sa atin. Ngayon po, ang ating pagtingin ay national. Ibig sabihin po nito, tayo po ay magkakaroon ng mga reflections, but at the same time, gusto rin natin magkaroon ng celebration. Tayo po bilang bansa, kung ano na po yung meron tayo sa Women, Peace and Security. Ang theme po ng ating taong ito ay recognizing and empowering local champions on socio-economic transformation. Women, Peace and Security on socio-economic transformation. At ang atin pong makakasama dito ay ang mga ahensya ng gobyerno na kasama sa National Steering Committee at ang mga ahensya na meron din pong mga tugon sa mga action points na nasa sa loob ng National Action Plan on Women, Peace and Security. So ito po ay mula 28 hanggang 30 ng October sa PICC. Meron po tayong PICC, opo, sa PICC. Nakuha nyo. Salamat nga po at bukas na ang PICC. Yes. Para sa gayon po ay mas marami din po tayong makadaupang pala dahil malawak din naman po yung venue. At doon din po tayo last year sa international conference. So meron po tayong ang mga topics po natin dyan ay kasama ang open government. Yun pong pagtingin sa pinagsama o pagtingin sa intersections ng women, peace and security, ng youth, peace and security at ang indigenous people's agenda. Nandiyan din po yung care economy na pagtingin natin dyan. Meron din po tayo on the security aspect. So at meron pa po tayong pang-5 plenary session, yung pagtingin naman din ng Pilipinas papunta sa ASEAN. Kasi po ang Association of Southeast Asian Nations ay meron din pong Regional Plan of Action on Women, Peace and Security. Kung saan din po naka-align din po yung ating National Action Plan. At bilang pagtawid at paghahanda rin po ito sa pag-host natin ng ASEAN in 2026. Yes. Meron din po tayong around 16 to 20
events na pinamumunuan o pangungunahan ng mga ahensya para sa ganun po ay ma-share din po nila yung iba't ibang programa nila on women, peace and security. Ang mahalaga din po na idadagdag natin sa komperensyang ito ay ang mga konsultasyon na gaganapin habang naroon po sa conference. Ang isa pong mahalaga din na ipapakilala natin ay yung ating Women, Peace and Security Philippine Network. Ito po ay nilunsad namin nung early this year na nagpa-survey po kami sa iba't ibang mga civil society organizations ng kanilang CSO best practices. Kasi marami po tayong matututunan sa mga gawain ng mga CSOs at the grassroots level. So yun po yung isa din sa i-highlight natin sa komperensyang ito. At gusto ko rin po palang banggitin, nabanggit nyo na meron kayong tanong na nilabas sa inyong website. I'm really looking forward to the insights Yes. of your, na maidadagdag po natin sa pagpapaganda ng ating komperensya at ng ating programa. Yes, siguro punta na tayo sa Say sa TNK para makapag-comment din po si ASEC sa ating mga nagbigay ng kanilang mga insights. Sa nalalapit na Philippine Conference on Women, Peace and Security, ano ba sa tingin nila yung dapat gawin ng ating gobyerno para sa women, peace and security sector, Yes. Sharon? Ito nga ang say ni Marga Nuke, apart from increasing women leadership in the peace and security sector, the government should continue to listen to women's voices from ground zero from conflict-affected areas. It's important to know from actual sources kung ano ang kailangan nila to ensure that the commitments that we will be generated from the UPS leaders and representatives are responsive to their actual needs. Ayan, sabi naman po ni Lilibeth Maria Grace Calderon, I would like us women to be more productive, to be equipped with skills to be ready for any crisis, whether for defense, for disasters, for food aids. And I also like to recommend that the barangays have their own women marshals instead of men alone. Tama Diba yan. yung marshals yung tanong? Oo, yung mga ganon. Lalaki lang usually. Maganda yon suggestion, babae din. Ito naman po ang say ni Kel, sana bigyang pansin pa ng gobyerno ang boses at papel ng kababaihan. Usapang kapayapaan mula proteksyon hanggang kabuhayan. Mas totoo at matatag ang peace kapag kasama ang mga babae. Sabi naman po ni Delia Lucky Leonor, don't underestimate women. Include women in every planning and policy making, especially the vulnerable women, persons with disabilities, indigenous people, and all women needing help. At sabi naman po ni Sean Kyle Flores, naniniwala ako na dapat palawakin pa ng ating gobyerno ang konkretong aksyon at suporta para sa sektor ng kababaihan, kapayapaan at seguridad. Una, kailangan ng mas matibay na koordinasyon at kooperasyon mula sa mga ahensya ng gobyerno tulad ng kapulisan, kasundaluhan at lokal na pamahalaan upang masiguro ang kaligtasan at proteksyon ng mga kababaihan lalo na sa mga lugar na apektado ng kaguluhan. Pangalawa, mahalaga ring isulong ang partisipasyon ng mga kababaihan sa paggawa ng mga desisyon hinggil sa kapayapaan at hustisya. At panghuli, dapat nating patatagin ang pambansang soberanya sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat mamamayan upang mapangalagaan ang ating karapatan, dignidad at kapayapaan bilang isang malayang bansa. Ayan, meron din pong suggestion si Ma'am Jonaline Lagmay. Sabi po niya, pagpapalakas sa pagpapatupad ng National Action Plan on Women, Peace and Security. Number 2, pagpapalakas sa partisipasyon ng kababaihan sa peace building. Number 3, pag-address sa mga isyu ng karahasan at diskriminasyon. Number 4, pagpapalakas sa pagpupondo para sa Women, Peace and Security Agenda. And number 5, pagpapalakas sa kooperasyon at pag-uugnayan. Okay, maraming salamat po sa lahat ng nagbigay ng kanilang insights. Ayan, mga ka-TNK po natin. Ayan ang say ng ating mga ka-TNK. Ano naman po ang masasabi nyo, Asik Susan, sa say ng ating mga ka-TNK? Okay, una po, maraming salamat at napakaganda at appropriate
and responsive and inspiring yung kanila pong mga insights na ipinadala. Meron pong study na ginawa na kapag ang peace processes daw ay naroon ng mga kababaihan, ito ay mas tumatagal at mas durable. Kaya tama po yun. Kailangan pag-itingin natin yan. At isa po sa pamamaraan na makarating po sa mga komunidad ang ating mga programa on women, peace and security ay ang ating pong ginagawang localization of the National Action Plan. Sa ngayon po kasi isang rehiyon pa lamang ang merong Regional Plan of Action. Subalit, ito pong nagsimula itong taong ito, mga July, ay meron na po tayong mga 4 o 5 rehiyon na nagsisimula na rin pong mag-localize ng kanilang, ng ating mga National Action Plans. Kaya po yung sinasabing paigtingin at makarating po sa mga komunidad, yan po yung proseso na ating ginagawa ngayon. Okay. Meron pa po? At yun pong 5 rekomendasyon nitong huli. Si Jonalyn Lagman. Ninote ko na po yung lahat, ma'am. So, thank you very much po sa lahat ng mga nagpadala ng kanilang mga insights. And gusto ko na din po sanang banggitin na meron din po tayong Center of Excellence on Women, Peace and Security. Ito po ay isa sa bagong approach para po mas maisulong natin ang ating Women, Peace and Security agenda. So, may website din po yan o Facebook account. Please follow us also. Ayan, Center of Excellence for Women, Peace and Security. Hanapin nyo lang po yan online. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan, tanong na madahan ang kanya. Game. 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita puwetan, may wang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumit-sit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan, tanong na madahan. Yan, bilang pagtatapos, Asek Susan, ano naman po ang inyong panawagan sa ating mga ka-TNK? Lalong-lalo na po doon sa mga kababaihan para maging active po sila sa pagsusulong ng kapayapaan sa kanilang mga communities. Ang madalas ko po lagi sinasabi, gaya rin po ng PCW, tayo po ay makilahok. Buksan po natin ang ating kamalayan sa mga usapin ng ating lipunan. At para po sa peace process, meron po sana po pag naroon ang mga mekanismo at meron mga konsultasyon, makilahok po kayo. Kung halimbawa po hindi kayo naaanyayahan, sabihin po natin, ay anyayahan nyo ako or pumunta po tayo doon. Gaya nga po na sinasabi ko, kung ang mga spaces na ito ay hindi available, let's create these spaces para po marinig ang ating mga tinig at maging bahagi tayo ng kapayapaan na isinusulong ng ating bansa. Okay, muli maraming salamat po kay Asek Susana Guadalupe Marcaida. Siya po ang Executive Director ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU. Salamat din po sa mga kapwa advocates natin sa OPAPRU, lalo na po kay Secretary Carlito G. Galvez Jr. Yan.
At para naman sa ating bulletin board, Miss Sharon, bago tayo Meron pa magtapos. tayo. Ayan, attention po sa lahat ng God Focal Point Systems ng Executive Department at lahat ng Yes, deadline attached na. agencies. Ayan. Ang deadline po ng submission ng inyong FY 2026 God Plan and Budget ay sa October 28, 2025. Oh, Ayan. kaya yan po ay sa Tuesday na. Kaya yung mga hindi pa nakaka-submit ng katulad namin, Ayan, Miss Sharon. Paki-ensure lamang po na ma-submit ninyo ang sa tamang oras, no, sa pamamagitan ng ating Gender Mainstreaming Monitoring System o GMMS, whether version 1 or 2, kung saan man po kayo naka-enroll. Para sa karagdagang detalye, pakitingnan lamang po ang PCW Memorandum Circular number 2025-06. Accessible po yan sa bit.ly/PCWMC 2025-06. okay, kaya habulin na yan at baka matraffic. Go, Miss Sharon. At sa punto pong ito, nais nating pasalamatan ng Radyo Pilipinas, Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, PBBS, sa pamumuno po ni Director General Fernando Dindo Amparo Sanga, at sa mga production personnel na nakatuwang po natin ngayong araw sa ating broadcast. Salamat rin po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women, syempre sa pamumuno po ng aming chairperson, Ermelita Vivaldiavilla, and sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division na bumubuo sa TNK Production Team. At tandaan, ang kapayapaan ay hindi magiging ganap hanggat ang kababaihan ay hindi nagiging aktibo o arkitekto at namumuno sa pagbuo ng ating pambansang seguridad at sa pagresolba ng lahat ng salungatan. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez. At ang tinig ng mga kababaihan ay hindi lamang karagdagang boses sa mesa. Ito ay isang major force para sa pagkakaroon ng matibay, inklusibo at pangmatagalang kapayapaan sa bawat komunidad sa buong bansa. Mga ka-TNK, ako po si Hani Castro. Manatili pong nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM at sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Labas ng kahon, tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang di matatawaran. Sa labas ng kahon, may mga sigabong pagdi